Bagong budol from Hank. Tingnan natin kung anong laman nito. What's up mga kasiksta? Welcome to another video. So tingnan natin kung anong laman ng in-order natin na chin mount dito kay Hank, no? It's good na meron silang shop via Lazada or Facebook at Shopee din. That way you can easily transact and get your preferred or ordered chin mounts from them. So out of the box, meron silang giveaway na sticker. Good job, naka-bubble wrap pa. In fairness, maganda yung packaging ng box ni Hank. Yung previous order ko, medyo smaller yung box eh. Pero eto, mas malaki kasi pang RX-7X siya. Tapos may in-order din akong extra na offset mount. Which is, eto siya. 20mm L-arm na offset. So later explain ko sa inyo kung para saan to, ha? Alright, so buksan na natin tong offset na L-arm na to. So ang purpose nito is kung yung camera mo, particularly sa akin DJI Osmo Action 5, pag sinalpa ko siya sa helmet, hindi naka-center yung lens niya sa gitna ng chin. So kailangan mong gamitan ng offset mount para maisentro mo yung lente niya sa gitna ng helmet. So for the chin mount itself, eto tayo, pang RX-7X. What's good about Hank chin mount is helmet specific, no? Meaning iba-iba yung mga helmet natin, chin. So eto 3D printed siya na magandang klase yung plastic. Another set of stickers. Thank you, Hank. And meron tayong wipes dito na wet and dry. Here's the instruction manual or installation guide. Dito naka-indicate kung paanong diskarte and ano yung step-by-step procedure, no? Pause nyo na lang para mabasa nyo yung instruction manual. Meron din siyang tip dito on how to set up your viewing angle para maganda yung perspective ng pag-capture mo. Alright? So, tabi muna natin to and then tingnan natin yung mga kasama sa chin mount. So, this is the main chin mount mismo. So, yun. As you can see, 3D printed siya. Tapos, meron siya dong slot lagayan ng pang tether. Ready na rin yung 3M na tape niya para masalpak mo siya sa helmet. And this is the tether line or tether cable. Yan. In case na bumigay yung mount, meron kang backup. And this is the extension arm. And then, meron tayong J-arm also na 3D printed din, no? And then lastly, meron siyang kasamang stainless na screw para dun sa main mount mo. Optional naman to na gamitin. Step 1, clean your helmet muna, yung pinaka-chin part. Purpose nitong wipes na to is meron tong alcohol na content para malinis, matanggal yung mga oil residue na nandun sa helmet mo. Or kung meron siyang wax, kailangan ma-remove yon para mag-adhere mabuti yung 3M na double-sided tape sa helmet. So kahit brand new siya, just to be sure, linisin mo na rin, no? Kasi baka may mga fingerprints na siya, so might as well have it cleaned just to be sure para hindi sayang yung effort mo and para hindi matanggal syempre, no? And then next, yung dry na wipes. Tuyuin natin siya syempre, no? Para mabilis yung proseso and para ma-make sure din na swabe yung pagkakalinis. Ganun lang siya kadali. Voila! Now, after natin malinis, kabit muna natin tong safety tether dito sa main chin mount, no? Kasi medyo mahirap kung ikakabit mo muna yung chin mount sa helmet bago mo ikabit tong safety tether. So, it makes sense, no? Na ito muna yung unahin natin. So, para ka lang lalagay ng thread sa karayom. Yan, insert mo lang tong thread na to ng safety tether dun sa main chin mount. And then, kukunin mo yung dulo, ilulup mo siya papunta dun sa pinaka-base na pinagdidikitan ng safety tether. Like so. And then,
Yan, remove na natin yung 3M ng main chin mount. 1 and then 2. Since helmet specific to guys, meaning naka-hulma na to sa chin ng helmet mo mismo, no? So particularly sa akin, RX-7X. So press down mo lang siya all throughout the surface ng mount, sa lahat ng kanto, sa taas, tsaka sa baba, para ma-make sure natin, no, na nakalapat mabuti yung 3M doon sa helmet mo. Ayan. And syempre, make sure na yung helmet mo nakapatong, no, sa helmet cushion or pillow para naman hindi ma-damage yung helmet mo. Alright. So, mukhang okay na to. Next, yung tether cable or tether mount. Dito ko siya ilalagay sa upper left part nung chin para mukha siyang malinis naman kahit papano. Kasi pag malayo parang parang off yung yung pagka-position niya. So, yan, dito natin siya lagay. Fortunately, natakpan yung Maverick na logo. So, yan, ganyan yung itsura niya pag nasalpak mo na yung chin mount and yung tether na mount also. So, mukhang sentro naman, in-eyeball ko na lang to guys ha. And since naka-center din naman yung logo, dun ko in-align yung mount mismo. Yun, mukhang sentro naman oh, diba? I-iskwalahin ko pa sana pero sapat na yun, eyeball na lang muna. Yun. Diba? Sayang lang talaga yung logo ng Maverick. Pero walang no choice. Mas maganda talaga pag dito naka-mount yung yung camera. Alright, next naman natin ay yung extension arm. So, from the chin mount, gagamitan ko na to ng stainless screw. Kasi pag na-position ko na to, ito na yung final na niya na direction niya. Yan. Kaya hindi ko na siya kailangan galawin. Okay na sa akin ng tornilyo. Next naman is yung J-arm. Maganda tong diskarte para yung angle ng camera mo madali mong makuha. Dito gagamitan ko siya ng screw na merong peg head para madali ko siyang ma-adjust din in case I have to. And then finally, yung mount ng camera mismo. So, sa akin, Osmo Action 5 yung gamit ko. Eto, ganito yung magiging itsura niya. Yan. Huwag mo nang super sikip kasi i-align pa natin siya So, magandang rule of thumb is i-align mo to, yung lens ng camera sa angle ng lens or ng visor mo. So, imaginein mo, pag naka-riding position ka, hindi naman nakadiretso lang yung ulo mo diba? Medyo nakayuko ka. So, tendency niyan, yung lens na yan, naka-straight yan pag naka-riding position ka na. So, i-align mo lang doon yung camera mo para kung ano yung angle ng view mo, ng mata mo, yun din yung angle ng view ng camera. Ganyan. Gets? Ganito. Yan. Mukha lang siyang nakatingala, pero pag nakasuot na yung helmet, straight na yung angle niya. Yan. Ganyan siya. Alright? Ayun pag nakaharap kang pa ganon ang niya, ang viewing angle niya. Diba? Pero kung maselan ka, may papakita ako sa inyo. Ito yung sinasabi ko, yung gitna ng helmet, hindi doon nakapantay yung lens ng camera. That's why, kailangan mo tong offset na mount. So, kinabit ko lang kanina yung straight na J-arm para lang makita nyo, no? Kung ano yung itsura ng versus ng before and after. So, ito, salpak natin tong 20mm offset na J-mount from straight J-mount. So, 20mm, ibig sabihin, inurong niya ng 20mm pakaliwa yung mounting position ng Osmo. So, tendency, uurong din pakaliwa dapat yung lens, no? So, ayan, tanggalin natin siya dito sa straight na J-mount. And then, tingnan natin yung itsura niya. Ayan, si straight mount, dyan ka muna. And then, yan, fit natin. Tapos, higpit lang ng konti. Alright.
tilt up na naka-align sa pagkaka-tilt ng lens ng visor ng helmet mo. Yun. Alright. Konting push sa likod. Okay na ba? Ayaw umandar sa likod. Kailangan ko i-adjust yung pinaka main mount yata. Hold on. Ayan. Okay na. Higpitan ko na to. Hold on. Alright. And then, konting asinta, higpit na ng camera. Alright. Yun, naka-align na sa visor ng helmet. Okay, medyo konting micro adjustment lang to make sure na naka-align siya sa angle ng visor. And yan. Looking at the center, mukhang napantay naman siya sa gitna ng helmet. So, may konting variance pero that's good enough for me. O diba, overall madali lang siyang ikabit since this is a helmet specific mount. Sure ball ka, nakapit yung adhesive and yung mount dun sa helmet mo mismo. Although yeah, sayang natakpan yung Maverick na logo pero it is what it is. Maganda talaga kasi pag nasa gitna ng helmet yung yung camera mo, 'di ba? Mas maganda yung perspective. That's it. Kung umabot ka sa part na to, thank you so much. Kung di ka pa nakasubscribe, please feel free to do so. Ito ngayon yung itsura niya pag nakakabit na. Ang lakas mag-fog. Ako? Sa akin. Lumakas nga eh. Hindi ko alam bakit. Pati sa akin, lumakas. Oo. Si ate oh. Sundutin mo nga yung ano. Ang totoo. Sundutin mo yung gilid. Ganun mo. Malididemanda ako dahil child abuse. Go.